pa raw ang budget ng mga Pilipino sa pag-grocery. Ayon kasi sa isang survey, mas pinipili na raw ngayon ng mga kababayan nating kumain na lang sa labas kesa magluto. Live mula sa Quezon City, si Dano Tingkungko may paandar. Jessica, dahil humahaba ang ginugugol nating panahon sa labas, no, kesa trabaho sa kalsada, mas dumarami raw ang mga Pilipino ayon sa isang survey na pinipiling kumain sa labas kesa bumili pa ng mga rekadong panglutong bahay. Kahit pa paano. Gaya ng maraming Pilipino, isa sa mga kinagis ng ritual ni Andrew ang pamimili sa grocery. Pero dahil kadalas ang subsob sa computer shop business, madalas wala na raw siyang oras para magluto. Kaya kung dati pumapatak na 5,000 piso ang buwan ng grocery budget niya, ngayon 3,000 piso na lang. Pag uwi pagod ka, naantok ka na, nagluluto ka pa, ng kakainin mo. Siyempre, ang kakainin mo na lang, yung ready to eat na. Sa 2014 Shopper Trends report ng kumpanyang Nielsen, lumabas na kumukonti na mga Pilipinong namimili ng mga pagkain kailangan lutuin sa bahay. Kumpara sa average monthly grocery budget na 5,400 pesos noong 2012, sabi ng survey, lumiit ang average budget ngayon taon sa 4,700 pesos kada buwan. At para itawid ang gutom, dumami raw ang mga tumatangkilik sa luto na ready to eat sa halip na umuwi pa sa bahay para magluto. 25% ng mga respondent ang nagsabing kumakain sila sa fast food isang beses kada linggo ngayong taon, kumpara sa 13% lang noong 2013. At kung mamimili man ng sariwang rekado panluto ang mga Pinoy, sabi ng survey, mas pinipili raw ng marami ang mga talipapa o grocery na malapit lang sa bahay kesa bumiyahe pa sa palengke. Isang dahilan daw, sabi ng survey, ang fast-paced at on-the-go lifestyle ng marami sa ating mga Pilipino, partikular yung mga tagalungsod. Dahil mas malaking oras ang ginugugol ng marami kung hindi sa trabaho, sa kalsada, mas practical daw para sa kanila ang kumain na lang sa labas kesa hintayin pang makauwi para makapagluto sa bahay. Ang resulta, kung dati para sa marami, isang buong shopping cart ang napupuno tuwing nag-grocery, ngayon kadalasan isang basket na lang. Nakakatangal magluto wala na tayong sa bahay. Ang pagbabagong ito kasabay raw ng urbanisasyon natin at pabatang workforce. By 2020, most of the employees in the world of work ay the millennials. And the millennials are basically those guys born mga 1980 onwards. Late na sila nag-aasawa. In short, yung mga tao ay medyo more individualistic. So I cater to myself. Pero kung may pagkakataon daw, sabi ng ating mga nakausap, iba pa rin kung sa tahanan magsasalo-salo. Really we cook Yung kinakain mo, alam mo kung ano. Magluto sa bahay. Luto sa bahay? Yes. That's more practical for me. This particular case focuses on the working class. Yung mga taong walang trabaho, they go for the traditional way of doing things. Especially when yung mga tao na would have the luxury of time anyway to cook, to buy. At Jessica, sabi pa sa survey, no, kahit na siyam sa bawat 10 Pilipino ang meron daw sinusunod talaga, striktong sinusunod na budget bago pa sila makapasok ng grocery o palengke. Yung mismong grupong yon, may aminado rin na minsan nakasubo sila sa mga katulad yung trial offer, hindi lang para masubukan ng mga bago, kundi para na rin makatipid sa kanilang budget. Jessica. Okay, kasi minsan ano talaga yan kailangan balansihin mo. Saan ka ba mas makakamura, di ba? Kaya lang, mura na rin kasi minsan yung mga pagkain sa labas dahil ang dami na rin, no? Ang dami ng kakumpetensya ng mga kainan, so pababaan din sila ng presyo, pasarapan. Pag magluluto ka kasi, bibili ka ng gas, bibili ka pa ng mga rekado, bibili ka pa ng ingredients, ng mga fresh na pagkain, tapos yung effort mo pa. So ano kaya ito, Dano? Is it a question of economics or lifestyle? Jessica, sabi nga nung analysis, no, dun sa survey, pati yung nakausap natin ng sociologist, no, ay this is a question of both economics na rin, no, kasi kung and lifestyle. Economics because kung halimbawa hihintayin mo pa para makauwi ka pa bago ka makapagluto, bago ka makakain, syempre gagastos ka muna ng pamasahe pa uwi. Syempre, pag uwi mo, kailangan mo munang masiguro na kumpleto yung recados mo, paano kung wala. Also, it's a question of lifestyle din kasi a lot of us, syempre, ay pagdating sa trabaho,
we usually extend, no, yung mga overtime natin, mga 12-hour shifts, mga 10-hour shifts. Usually, it takes a long time. Siyempre, kailangan itawid ang gutom. At the same time, kahit dun sa mga tao na 8 oras sarado ang trabaho, isang factor din yung ating traffic, yung tumitindi nating traffic. Kaya nahihirapan din, matatagalan din bago makauwi ng bahay. So, siyempre, kailangan pa rin itawid yung gutom. So, yung sinasabi nga ng survey, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit marami mga Pilipino mas pinipiling kumain sa labas, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko, at sa iyong paandar.